Maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan, mga higala, og happy Sabbath. Purihin ang gabing ito sapagkat tayo po ay nagkatipon-tipon through online worship. Inanyayahan po namin ang lahat na makisa sa aming programa sa gabing ito. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan, akin pong ibahagi sa inyo ang mga bahagi sa gabing ito. Pinangunahan ng inyong lingkod, Irene May Abenido Ligaspi. Opening song ni Harley Quinn Abenido. Opening prayer ni Sherwin Glenn Ligaspi. Sharing of Bible verse na ipagkaloob sa atin ni Kate Velasco Ramos. So bago po magsalita ang ating speaker, so tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin na ibabahagi sa atin ni Brother Jess Baldoza. Then ang ating speaker, walang iba, siya po ay si Brother RJ Baldoza. Then appeal song ni Mariel Jane Galang. Closing song ng Abenido Family. Closing prayer ni Kazel Gomales. So tayo po ay dadako na sa ating unang awit na ipagkaloob sa atin ni Harley Quinn Abenido. Come the fall of every blessing, tune my heart to sing the grace. Streams of mercy never ceasing, call for souls of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sound my flaming tongues above. Praise a mountain, fix upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, either by thy help I'm gone. When I hope of thy good pleasure, safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, to rescue me from danger, interpose his precious blood. To grace how great a debtor, daily unconstrained to be. With thy goodness like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave thy garden light. My heart, oh, taking silent, seal it for thy cause above. Today, when freed from sin, I shall see thy lovely face. Within in reddish lining, how I sing thy sovereign ways. When my Lord no longer tarry, take my ransom souls away. Send these angels now to carry me to realms of endless time. Angels now to carry me to
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, taos puso Panginoon ang salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo muli sa gabing ito, Panginoon. Kami po ay inyong tinipon upang naman muli ay makinig ng inyong banal na salita at ipamahagi po namin sa mga hindi pa nakakaalam, Panginoon. Pangunahan po, Panginoon, bawat sa amin, sa aming mga gagawin, ituro ng maayos ito upang ipatubad namin ng maayos at ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, patawarin kami sa aming mga kulang at sala sa isip, salita at sagawa, at pinasasalamatan ka ng Panginoon sa iyong kabutihan. Pagpalain po ang batin sa amin simula sa araw nito hanggang bukas, Panginoon, sa araw ng Sabat. Ito lang po ang inyong talangin sa pamamagitan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at happy Sabat po. Ngayon po ako ay magbabahagi ng isang talata na matatagpuan po sa Biblia sa aklat ng Exodus chapter 14 verse 14. Ito po ang sinasabi: The Lord will fight for you, you only need to be still. Yan, dun po sa talata na yun, ito po ay sadyang napaka-espesyal sa akin, lalo na kapag ako po ay may dinadanas na problema sa buhay, ito po ang aking pinangahawakan. Na ano't ano man ang pagdaanan natin sa buhay, tayo ipaglalaban ng Panginoon kung tayo magtitiwala sa Kanya at magiging tapat. Minsan po ay nasasanay tayo na pagka tayo po ay dumadanas ng mga problema, ito po ay ating sinasarili lamang. Naniniwala tayo na kaya natin itong lutasin sa pamamagitan lamang ng ating sarili. Ngunit itinuturo po ng Panginoon na hindi natin kailangan maging mag-isa. Hindi natin kailangan maging malungkot o magpaka-stress sa ating mga pinagdadaanan sapagkat siya ay handa na tayo ipaglaban. Kaya't kung ano man po ang pinagdadaanan natin sa buhay, tayo po ay huwag mawawalan ng pag-asa dahil nakikita po ng Panginoon kung ano ang ating pinagdadaanan at nararamdaman niya ang ating mga nararamdaman at nalalaman niya kung ano ang ating mga pangangailangan. Sa panahon po ito ng pandemic, marami pong namumblema sa atin marahil sa pinansyal, ngunit kailangan lamang natin na ikalma ang ating mga sarili, tayo'y magtiwala at huwag tayong mamblema sapagkat ang Panginoon ay laging nakaakay sa atin, tayo'y gagabayan niya saan man tayo magpunta. Kaya hindi ito nangangahulugan na tayo'y nag-iisa sa lahat ng mga laban sa ating buhay sapagkat ang Panginoon po ay 24/7 nagising. Yan. Siya ay handa na tayo'y tulungan anumang oras at saan man tayo naroroon. Kaya nawa po itong talatang ito ay maging kalakasan po ng ating pananampalataya na tayo'y patuloy na magtiwala sa ating Panginoon sa lahat ng kakaharapin natin sa buhay. Maging masaya man po ito, masama, maging sa sakit man o sa kalusugan, ay lagi tayong magtiwala at panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Yan lamang po ang aking maibabahagi sa gabing ito. Nawa ay pagpalain tayong lahat at maligayang araw ng Sabat po. Bakit mo nilimot si Jesus sa buhay mo? Dahil ba sa alok ng mundo
pagsamba ay di na dumadalo. Natatakot ka marahil na ikaw ay magkulang, pangangailangan ay di na magustusan. Sa midweek at bisper, ikaw ay nawawala, pati worship sa tahanay di na ginagawa. Alalahanin mo na ang buhay ay hindi sa'yo. Ito'y hiram lamang sa Diyos. Nasa atin ay nagmamahal. Pakaingatan mo ang nalalabing panahon sa buhay mo. Maglingkod na at magbalik, siya'y naghihintay sa'yo. Alalahanin mo na ang buhay ay hindi sa'yo. Ito'y hiram lamang sa Diyos. Nasa atin ay nagmamahal. Pagkaingatan mo ang nalalabing panahon sa buhay mo. Maglingkod na at magbalik, siya'y naghihintay sa'yo. Siya'y naghihintay sa'yo. Magandang gabi po sa ating pong lahat, minamahal kong mga kapatid. Happy Vesper po. Sa gabing ito, ang ating pong pag-uusapan ay hango po sa buhay po ng patriarkang si Enoch. Wala naman po sigurong hindi nakakakilala kay Enoch. Ngunit bago po yun, hayaan po natin na ipakilala ko po sa inyo si Enoch. Sino nga po ba si Enoch? Si Enoch po, minamahal ko mga kapatid, ay pampito sa bilang simula kay Adam. So nangangahulugan, si Enoch po ay apo na po ni Adam. At si Enoch din po, walang iba kundi ang kanya pong amain, walang iba kundi si Cain. At si Enoch po ay nabuhay 365 years. So kung titingnan po natin, wala pa sa kalahati ang buhay natin kaysa sa buhay po niya. Sapagkat ang edad ng tao ngayon ay umaabot lamang po ng 70, 80, bihira na po yung nakakabot po ng centenarian. Kaya ingatan niyo po, kung may mga magulang po kayo na sa mga 99 na po. Sapagkat kapag nag-100 na yan, po pwedeng makakuha na po yan ng cash. Tulong po galing po sa ating gobyerno. So sa gabing ito, titingnan po natin sapagkat may mga prinsipyo na po pwede po tayong makuha sa buhay po ni Enoch. Imagine, 365 years kung paano po siya nabuhay bilang isang mananampalataya. Samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral. At ito po ay masusumpungan sa aklat ng Hebrew, chapter 11, verse 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanya siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Tatlong salita ang patuloy na inuulit-ulit sa talatang ito. Yung salita pong inilipat sa salitang Ingles ay translated. So una daw po ay si Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan. Pangalawa,
ay nilipat daw po siya ng Diyos. Mismong ang Diyos ang naglipat sa kanya. Pangatlo po, kaya siya inilipat sapagkat siya daw po ay naging kalugod-lugod sa Diyos. So wag po natin kakalimutan yung last part po niyan. Nang naging dahilan ng kanya talagang pagkakalipat o yung pagkakalipat sa kanya ng Diyos sapagkat siya po'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, ang tanong po ay, papaano po ba tayo o papaano ba ito si Enoch naging kalugod-lugod sa Diyos? O papaano rin po ba tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos? Ang sagot po ay nasa talatang 6. Sabi ng talatang 6, kung walang pananampalataya, ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Siya'y tagapagbigay ng ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So makikita po natin, itong si Enoch na ito, kung bakit naging kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat siya po ay nanampalataya na mayroong Diyos. Same po sa atin, ano po? Ang pananampalataya ay nagbibigay lugod sa ating Panginoon. Yung pag sinabi po natin pananampalataya, pinagtitiwalaan ng Diyos sa bahagi ng buhay po natin. Kaya wala pong dahilan upang hindi po natin sampalatayanan ng Diyos upang magbigay lugod po tayo sa Kanya. Sapagkat ang pananaw po ng mga tao, papaano po ba makapagbigay ng lugod sa Diyos? Ang pananaw ng mga tao, dapat ay mabuting tao ka. Dapat hindi ka gumagawa ng masama, matulungin, maibigin, upang maikonsidera na ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa nangangahulugan, human effort po ito sa pamagitan ng ating paggawa. But dito po'y ipinapakilala ang pananampalataya ay nagbibigay lugod sa ating Panginoon Diyos. Ang tanong, saan nagsisimula ang pananampalataya? Ito'y makikita po natin sa aklat ng Roma chapter 10 verse 17. Kaya't ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Nakita niyo po ba? Alin po ang nauna? Ang nauna po ay ang pakikinig. Naging dahilan kaya nagkaroon ka ng pananampalataya. Si Enoch kaya nagkaroon ng pananampalataya at naging kalugod-lugod sa ating Panginoon sapagkat siya po'y nakarinig ng mensahe dahilan upang siya'y sumampalataya. Maring naipakilala po o ipinakilala kay Enoch ang ating Panginoon ng kanya pong mga naunang mga magulang ni Cain. At gayon din po nang maipakilala sa kanya, kaya nga po sabi po doon, simula sa ika-7 sa bilang kay Adam, ay naghula si Enoch ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang mga laksa-laksa niya mga anghel. So ipinakilala po kay Enoch ang mensahe o narinig niyang mensahe at ganoon din ang ating Panginoong Hesukristo dahilan upang siya po ay humula. So nagkaroon po ng pananampalataya si Enoch sapagkat siya'y nakarinig ng mensahe. Kaya naman sa gabing ito ating pong tinitingnan ang pananampatin. Ang daming magaganda, ang daming mga pangit na po pwedeng mapakinggan. But sa gabing ito, minamahal ko ang kapatid, ang ating pong pakikinig sa mensahe ng ating Panginoong Hesukristo, sabi po sa talatang 17, ang pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ang message ni Kristo, Rematos Kristo, ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan po natin, ang sabi po dito, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, the message of the cross. 1 Corinthians chapter 2 verse 2, the message of the cross. Roma chapter 1 verse 16, the message of the gospel of Jesus Christ. Acts chapter 20 verse 24, ang mensahe po ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po nagkakaroon po ng faith ang bawat isa po sa atin the moment na tayo po ay makarinig kapag pumasok na ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po yung pananampalataya, hindi lang po basta sa atin po yan.
ito po'y kaloob, tinutulungan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po tayo nagkaroon ng pananampalataya? Nakarinig po tayo. Ngunit bago po tayo nakarinig, nagpadala muna ang ating Panginoon ng mensahero upang tayo makarinig, at matapos na tayo po'y makarinig, nagkaroon po tayo ng pananampalataya. At matapos na tayo sumampalataya, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Ito'y sa pamagitan ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya number 1 na prinsipyo natin pong makikita, ito po ay sa pamagitan ng pananampalataya upang tayo po'y makapagbigay lugod sa ating Panginoong Hesus. At ang pananampalatayang ito nanggagaling sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoong Hesus. Pangalawang prinsipyo na po pwede po natin makita sa buhay po ni Enoch, yung paglakad niya kasama ang ating Panginoon. Yan po'y natala sa aklat ng Genesis, Kapitulo 5, ang talata po ay 22. Ang sabi po dyan, kung ating pong babasahin, Enoch walked with God. So si Enoch daw po ay lumakad na kasama ang ating Panginoon. So tingnan niyo po, si Enoch ay nagkaroon ng pananampalataya. Dahil meron siyang pananampalataya sa ating Panginoon, siya po'y lumakad na kasama ang Diyos. So ito po nakakalimutan ng mga tao. Minsan, nagre-rely sa pamagitan ng sarili nating kakayanan na sumama o lumakad kasama ang Panginoon, but in the same time, nakalimutan natin yung una na kailangan kilalanin muna at sampalatayanan ng Diyos dahilan upang ipagkatiwala natin ang ating mga lakad kasama ang ating Panginoong Diyos. So nangangahulugan ang pananampalataya, minamahal ko mga kapatid, it po'y nakakaapekto sa ating pong mga lakad. Sa the way na tayo po'y nabubuhay, sapagkat tayo nga po'y nananampalataya, tulad ni Enoch, lumakad kasama ang Diyos. Kaya naman minamahal ko mga kapatid sa gabi pong ito, ang dalangin ko po, tayo po ay magkaroon po ng pananampalataya tulad din ni Enoch. Pananampalatayang ito ay nagbibigay lugod sa ating Panginoon. At nang matapos po yung lalakad na kasama ang ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung natala sa aklat ng John chapter 15 verse 5, na kung hindi tayo nakakabit sa ating Panginoong Hesus, tunay na wala po tayong magagawa. Muli, happy Vesper po sa ating pong lahat. Purihin po at pagpalain at magbigay lugod tayo sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya at sa ating buhay bilang mga mananampalataya sa araw-araw na ating pong pamumuhay. Happy Vesper po. Mayroon akong sasabihin sa iyo na ibig sana'y aawitin ko. Ito ay tungkol sa buhay sa mundong ito at sa buhay na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Sa Kanya may buong kapuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya. Sa umaga't maghapon ika'y litong-lito sa mga pangyayaring naririnig mo. Minsan nga'y naitatanong mo sa sarili kung saan patutungo ang buhay sa mundong ito. Sa Kanya may luong kapuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan
sa Kanya. Sa Kanya may buong kapuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asang mabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya. For our closing song, sabay-sabay po nating awitin ang Family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this life. For I'm part of the family of God. You will notice we say brother and sister around here. It's because we're a family and these bones are so real. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in each victory. This family so near. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this life. For I'm part of the family of God. From the door of the north to the house of the priest, no longer renounce us. A new song I sing from lost and riches, from the weak to the strong. I am worthy to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this life. For I'm part of the family
Akin pong inaniyahan ng lahat na inyo po akong samahan na yumuko para sa ating pong closing prayer. Shall we pray? Our glorious and Heavenly Father, we would like to thank you for the entire week that you have given us. Thank you so much, Lord, for the protection na amin pong naranasan. Salamat sa patuloy na pagsusustain na amin pong mga pangangailangan. At narito kami, Ama, na nagbabalik ng kalwalhatian sa inyo pong pangalan. Purihin ka, O Diyos. At sa pagkakataon na ito, Panginoon, we ask for the complete forgiveness of our sins. Ano man ang mga bloods na amin pa pong taglay-taglay sa pagkakataon na ito. Ano man po, Panginoon, ang mga bagay na hindi pa namin naihahayag sa inyo. Saliksikin nawa ang aming mga puso upang kaming masumpungan na matwid sa inyong harapan sa oras na ito. Ama, aming pong espesyal na pinagpapasalamat ang kagandahan ng araw ng Sabat sa panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin na kapahingahan. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na muli naming maibabalik ang pasasalamat namin sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa inyo at sa pamamagitan ng pakikipagtagpo sa inyo. Sa gabing ito, Panginoon, amin pong dalangin na anuman yung mga balakid na umahadlang sa amin upang i-surrender namin ang aming mga puso, ang aming mga sarili. Tulungan kaming talaga ang lahat ng ito sa iyo upang aming pong buong-buong matanggap ang biyaya ng araw ng Sabat. At aming pong dalangin na ang aming mga natututunan sa araw-araw sa mga experiences na inyo pong ipinahihintulot na ma-experience namin sa mga bagay na amin pong na-encounter everyday. We pray, Panginoon, na maging reason ito upang ang aming pong mga pananampalataya sa inyo ay ma-exercise namin at lumago kaming patuloy kay Kristo. Dalangin namin sa gabing ito na ihanda naman ang aming puso at isip sa pagsalubong sa araw ng Sabat. O Lord, Ikaw nawa ang magbigay ng karunungan ni Kristo sa amin upang mga spiritual na bagay ay amin pong malasap sa buong araw ng kabanalan, Panginoon. At nawa tulungan kami na ma-observe ang Sabat ng may kabanalan at kami, Panginoon, ay huwag masumpong nagkukulang sa aming pong mga pananampalataya. Patuloy namin tinatalaga ang aming pong buhay sa inyo. Sa gabing ito, ingatan kami sa aming pagtulog, magkaroon kami ng kapahingahan sa buong magdamag, at nawa ay sugo mo ang inyo pong laksang anghel na gagabay sa amin sa aming pong pagpapahinga, at inyo pong kaming gigisingin nawa bukas upang pagpatuloy ang pagpupuri sa inyo pong pangalan. Ang aming mga talento, Panginoon, ay aming pong inilalapit sa inyo, patuloy na palaguin, at kami ay maging instrumento, maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Ma-exercise namin ito sa araw-araw, Panginoon, hindi lang sa araw ng Sabat. Salamat po sa pribilehiyo na tinatanggap namin patuloy ang grace na hindi namin talaga namin deserve. Salamat sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay inyo na pong tinubos upang kami ay hindi na makasumpong ng kamatayan. Bagkos tanggapin namin ang biyaya ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa pangako na inyo po kaming sasamahan ngayon at magpakailanman. Ang lahat nito ay amin pong itinatagubilin. Alang-alang po lamang lahat sa mitamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.